More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Isang napakagandang araw, Popoy at Jasmine at pati na rin sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako si Lenny, 40 years old. Bago ko pinadala ang liham kong ito, ay inihanda ko ng sarili ko sa pwedeng sabihin ng inyong mga tagapakinig. Alam ko kasi na marami ang maiinis sa akin sa ibabahagi kong buhay. 18 years old lang ako noon nang magdesisyon kaming magpakasal ni Raul. Walang batang involved ng mga oras na yon dahil sa sobra naming mahal ang isa't isa, kaya naman ginusto na naming magsama. Maayos naman ang pamumuhay naming dalawa noon. Pinagkakasya namin ang kinikita ko bilang sales lady at sa kanya naman bilang gwardya. Ilang taon pa ang lumipas, biniyayaan kami ng 2 anak. Hindi ko inakala na mas hihirap pa pala ang buhay namin habang palaki ng palaki ang mga bata. Ano ba naman yan? Mas lalong lumaki yung bills namin ah. Paano ko ito papayaran? Oh, dumating na pala yung mga bills na babayaran. Na-compute mo na ba? Oo. At kulang na kulang yung pera natin. Ay, paniguradong mapuputulan na naman tayo ng kuryente dito. Ganun ba eh? Huwag ka mag-alala, mahal. Mangungutang muna ako kina Ate Josie para may pandagdag tayo. Uutang na naman tayo kay Ate Josie. Eh, hindi pa nga natin nababayaran yung 5,000 utang natin sa kanya nung na-ospital si Bunso, di ba? Nakakahiya na. Eh, hindi ka ba pwedeng magpa-advance man lang o makahanap man lang ng ibang trabaho dyan? Eh, sa tulad kong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mahirap para sa akin yung maghanap ng trabaho na may mas mataas na sweldo. Tsaka kung aalis man ako doon, paano kung wala ako kagad mahanap? Hindi na kasi nagkakasya yung mga sinisweldo natin eh. Ikaw sa pagiging gwardya mo. Tapos sa akin yung sa pagiging sales lady ko. Ay naku. Alalahanin mo ha, na magpapasok ka na naman sa susunod na buwan. Yung mga pangmatrikula ng mga bata, naku naman. Ay naku, tiis-tiis muna tayo sa ngayon. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Alam ko naman yun. Pero syempre, kailangan may gawin din tayo. Ay, teka nga pala. Nainaalala ko. Ano yun? Naalala mo ba yung kaibigan kong si Mariel? Yung nagtatrabaho sa Singapore bilang domestic helper? Ang sabi niya, pwede raw ako doon. Ano sa tingin mo, mahal? Kung mag-ibang bansa na lang kaya ako. Mahirap ang buhay sa ibang bansa. Malalayo ka sa amin ng mga anak mo. Sino mag-aalaga sa kanila kapag nasa trabaho ko o panggabi ako? Eh, nandiyan naman sa Ate Josie. Doon mo na sila pansamantala. Hindi ako papayag na magkawatak-watak ang pamilya natin. Mahal, sandali lang naman. Nag-iipon lang ako doon, tapos kapag nakaipon na, uwi ako agad dito. Magtatayo tayo ng negosyo. Kahit ano pa yan. Tapos palalaguin natin yon. Ang mahalaga, yung may naipon akong pera. Ginagawa ko ang lahat para mabuhay lang ang pamilya natin. Kahit anong trabaho papasukin ko, huwag ka na umalis. Mahal naman. Maging praktikal naman tayo dito. Habang lumalaki yung mga bata, palaki rin ang palaki yung gastusin natin sa kanila. Isama pa yung pagtaas sa mga bilihin, tapos yung kuryente, tubig, at upa sa bahay. At sa tingin mo ba makakaya pa natin yon, ha? Ay naku, mas gugustuhin ko nang maranasan yung lungkot at hirap sa ibang bansa kesa naman sa makita ko yung mga anak nating nagugutom at hindi nag-aaral. Makakagawa pa naman tayo ng ibang paraan na hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa. Paano kung ano na lang mangyari sa'yo doon? Hindi mo ba nababalitaan yung mga OFW na minamaltrato ng mga amo nila? Mahal, may kakilala naman si Mariel doon na mabait na amo. Tapos naghahanap ng kasambahay. Kaya doon ako papasok. O sige, ganito na lang. Bigyan mo lang ako ng 2 o hanggang 3 taon doon. Pagkatapos, uwi na ako dito. Isipin mo na lang, mahal, yung malaking pera na kikitain ko kumpara naman dito sa Pilipinas. Ayaw kong malayo ka sa akin at sa amin ng mga anak mo. Alam ko naman yun eh. Pero, nagpapaka-praktikal lang naman ako, mahal. Buwan-buwan makakapagpadala ako dito ng malaking pera. Tapos isama pa natin yung sweldo mo. O, makakapag-ipon tayo nun. Paano yung mga anak natin?
Kaya nga nandyan ka, diba? Ikaw muna ang bahala sa kanila. Regular naman akong tatawag sa inyo para kamustahin kayo. Sige na, mahal. Payagan mo na ako. Sige. Pumapayag ako pero hanggang 3 taon lang Pagkatapos nun, umuwi ka na dito. Opo, pangako yan. At kapag nangako ako, alam mong tutuparin ko yun. Magtutulungan tayong dalawa para sa kinabukasan ng pamilya natin, ha? Basta iingatan mo sarili mo dun. Kapag kinakawawa ka na, humingi ka kagad ng tulong. Dito nga sa bahay, hindi kita magawang masaktan tapos sasaktan ka ng iba. Hindi ako papayag ng ganun. Opo, aalagaan ko ang sarili ko doon. Maraming salamat, mahal, ha? Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo dahil sa lahat ng pagkukulang ko bilang asawa at ama sa pamilyang to, nandiyan ka pa rin. Hindi ka pa rin nagsasawa. Hindi mo pa rin ako iniiwan. Kasi nga, diba, mag-asawa tayo. At nangako tayo sa harap ng altar na sa hirap man o sa ginhawa, magkasama tayong dalawa. Hanggang sa pagtanda, walang iwanan. I can't remember when you were there. Popoy at Hasmin, kahit mahirap sa loob ko, ay tumuloy pa rin ako papuntang Singapore para maging domestic helper. Pagkarating ko doon, isa ako sa mga masuswerteng OFW na nakakuha ng mababait na amo. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mapagaan ang buhay ng pamilya ko. Pero ganun pala yun kapag nakahawak ka na ng malaking pera at galing sa pinaghirapan mo, nasasabik ka. Lahat ng gusto mo, bibilihin mo para maging masaya ka. Unang sweldo ko pa lang agad ako bumili ng mga damit ko at kumain ng masasarap na mga pagkain. Hindi ko inisip na kailangan ko ring mag-ipon para sa kinabukasan namin. Lumipas ang 2 taon. Mas lalong lumala ang pagiging maluho ko. Kada sweldo, bibili ako ng kung ano-ano kahit hindi naman kailangan. Nag-astang buhay dalaga sa ibang bansa. At ang masakla pa doon, nagagawa kong bawasan ang perang dapat pinapadala ko sa Pilipinas. Kamusta ka na dyan? Tagal mo hindi napatawag dito Pasensya ka na. Marami kasi akong trabaho dito pero okay lang naman ako, huwag kang mag-alala. Mabait pa rin sa akin yung mga amo ko. Mabuti naman kung ganun. Yung naka2 taon ka na dyan, siguro naman sa susunod na taon uuwi ka na dito. Yung usapan natin Mahal, naisip ko lang naman to. Bakit hindi ko nalang habaan yung pagtatrabaho ko dito? Kasi 'di ba, hindi rin naman magtatagal. Makakapagtayo na tayo ng sarili nating negosyo. Mahal, ano sa tingin mo? Nag-usap na tayo, Lenny, tungkol sa bagay na yan. 3 taon lang, di ba? Ano pinagsasabi mo dyan? Mahal, isipin din naman kasi natin yung magandang maidudulot ito sa buhay natin. Sa kinabukasan ng mga bata, hindi ba? Talaga bang kaming iniisip mo yung sarili mo? Ano bang ibig mo sabihin? Baka naman ayaw mo umuwi dito dahil masyado ka nang nag-i-enjoy dyan. Bakit? Ha? Kasi nakakahawa ka ng malaking pera. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko naman kayo pinapabayaan Nagpapadala ako ng pera buwan-buwan. Papadala ka nga pero parati pa rin kulang. Palagi mo sa akin sinasabi na may binili kang gamit o nagastos mo yung inipon mong pera para dito sa bahay. Pinapalampas ko lang ang lahat ng yun, Lenny, dahil gusto kitang intindihin. Kaya nga kita pinapauwi dito dahil nakikita ko na sobra na yung pag-i-enjoy mo dyan sa pera mo. Nakakalimutan mo na nga kami. Raul, hindi mangyayari yun. Masama ba na minsan isipin ko naman yung sarili ko? Na matikman ko man lang yung pinaghirapan ko? At ang punto ko dito, Raul, hindi ko kayo pinapabayaan. Hindi nga ba, Lenny? Kaya ka nga nagtrabaho sa ibang bansa para sa amin, para sa mga kailangan ng mga bata, pero wala Parang ganun pa rin Palagi mo sa akin sinasabi na darating yung araw na uunlad tayo sa buhay. Pero dyan sa pagiging maluho mo, hindi mangyayari yun. Ano bang akala mo, Na nagpapakasarap lang ako dito? Raul, hindi! Nagpapakahirap ako dito para kumita ng pera. Alam ko ang hirap mo dyan dahil ganyan din ang buhay ko dito. Buti ka pa nga May bago kang damit. Nalilibre mo yung mga kaibigan mo dyan samantalang ako. At yung mga anak mo dito nagtitiis sa sirasirang sapatos para lang makapasok. Ano ba naman yan, Lenny? Nasaan na yung pagiging nanay mo, Huwag kang maging makasarili. Saka na lang tayo mag-usap, Raul. Bye. Lenny, Nakakainis!
Lenny, bakit? Nasaan ka? Day mo na ngayon, di ba? Oo, nandito lang ako sa dating tambayan natin. Bakit mo nga irritable ka yata? Hintayin mo ako dyan. Aalis na ako. Magpapaalam lang ako sa amo ko. Sige, hintayin kita. Bye. Bye. Ang dami mo namang in-order na pagkain, Lenny. Sigurado ka bang mauubos natin to? Oo, kaya natin yan. Kumain ka lang ng kumain, ha? Libre ko naman to eh. Mahal to, di ba? Hindi ka ba nagtitipid? Magpapadala ka pa sa Pilipinas, di ba? Binawasan ko muna ng kahit konti dahil gusto ko magpakasaya ngayong araw. Ay, nag-away kami ng Raul na yun. Oh, ba't naman kayo nag-away? Gusto na akong pauwiin. Ayoko nga. Dahil kapag umuwi ako doon, pare-pareho lang kami mamamatay sa gutom. Tapos ayun, nagalit dahil kulang na raw ang mga pinapadala kong pera sa kanila. Nabuti pa raw ako, may mga bagong damit samantalang yung mga anak ko nagtsatsaga daw sa mga lumang gamit. Ay, naku. Bakit? Hindi ba totoong sinasabi ng asawa mo? Pati ba naman ikaw, Mariel, papabor sa kanya? Lenny, nagsasabi lang naman ng totoo si Raul. Oh, tignan mo nga to. Magkano gagastusin mo sa pagbabayad dito? Kung ipinadala mo na lang sana sa Pilipinas, dinagamit pa nila sa mas importanteng bagay yung pera. Tapos mamaya sigurado ako nabibili ka na naman ng mga bagong damit. Ay, naku. Alam niyo, hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Ngayon ko lang naman to naranasan. Kasi ilang taon ako nagtiis sa hirap. Pero wag mo rin naman kakalimutan ang dahilan mo kung bakit ka pumunta dito. Para sa kinabukasan ng mga anak mo to, di ba? Pag-ipunan mo yun. Alam ko naman yun. Pero masama na ba na kung minsan isipin ko naman yung sarili ko? Hindi nga masama. Pero yung nangyayari kasi sa'yo, mas marami nang ibinibigay mo sa luho mo kaysa sa pamilya mo. Alalahanin mo, Lenny, hindi ka dalaga. May pamilya ka. Nanay ka. Alam mo ba na karamihan dito ng mga ina na OFW, nagtitiis na magutom para lang may maipadala sa mga pamilya nila? Pero ikaw, ang swerte-swerte mo tapos hindi mo pinapahalagahan. Alam ko naman yun eh. Pero hindi ko lang talaga kasi mapigilan. Pigilan mo para sa mga anak mo. Hanapin mo naman sa puso mo yung pagiging isang ina na titiisin ng lahat, wag lang magutom ang pamilya niya. Popoy at Jasmine, mas dumalas ang pagtatalo namin ni Raul dahil sa liit ng pinapadala ko. Ubos biyaya kasi ang ginagawa ko sa Singapore, kaya kapag kailangan ng pera sa Pilipinas, wala man lang akong may abot. Sa lahat ng sermon ni Raul sa akin, ni isa doon, hindi ko pinakinggan. Ang katwiran ko naman kasi, hindi ko sila pinapabayaan. Pinagpatuloy ko ang buhay ko sa ibang bansa. Masaya dahil walang kumukontrol sa akin. Pwede akong pumunta kahit saan ko man gustuhin. At mas naging masaya ang buhay ko nang makilala ko ang isang chef sa restaurant na madalas kong kainan, si Romel. Naging magkaibigan kami at mas lalong nagkalapit sa isa't isa. Nag-enjoy ka ba ngayon, Lenny? Oo naman, no? Salamat pala ha sa mga binili mo para sa akin. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Walang problema sa akin yun. Ang mahalaga, nakikita kitang masaya. At dahil yun sa'yo, kaya maraming salamat ha. Nawala lahat ng problema ko. Ay, oo nga pala. Kamusta naman ang pamilya mo sa Pilipinas? Maayos na ba ang kalagayan ng mama mo? Oo. Maayos na. Nakalabas na ng ospital. Pero syempre, tuloy pa rin yung gamutan. Di dapat pala mas magdoble kayod ka pa kasi mahal ang mga gamot niya, di ba? Okay na itong trabaho ko bilang chef. Nagtutulungan naman kaming tatlo ng magkakapatid para kay mama eh. Nasa na nga ulit yung dalawa? Si Ate Gina, nasa Amerika. Doon na rin siya nakatira kasi nakapag-asawa ng Amerikano. Tapos si Kuya Carlo naman, nasa Dubai. Nagtatrabaho bilang manager sa isang hotel. Ayos ah. Kaya hindi na kami kapos sa pera ngayon kasi tatlo na kaming nasa ibang bansa. Okay naman pala kayo eh. Bakit pumunta ka pa rin dito sa Singapore? Gusto ko kasi talaga maging chef. Tsaka para naman to sa pangarap ko eh. Gusto ko rin makapag-ipon ng malaking pera para kapag naisipan ko na magpakasal, okay na. Wala na ako ibang iisipin pa. Nako, buti ka pa. Single at walang inaalala. Samantalang ako, hanggang ngayon, yung asawa ko sa Pilipinas, kampante na sa pagiging gwardya kaya lahat ng gastusin sa akin hinihingi. Ay, syempre, hindi naman ako tatanggi kasi pamilya ko. 25 ka pa lang ah. Tapos dalawa na agad yung anak mo.
Ibig sabihin, maaga ka nag-asawa? 18 years old ako noong naisipan namin magpakasal ni Raul. Hindi naman niya ako nabuntis pero gusto na talaga namin magsama nun eh. Kasi alam mo na, dahil sa matinding pagmamahalan. Ay, pero Pero ano? Pero hindi ko naman inakala na magiging ganito pala yung buhay namin. Mahirap. Kapos sa pera. Hindi kasi nakapagtapos si Raul ng college eh. First year lang siya noon nung tumigil siya sa pag-aaral. Tapos, ayun, nagtrabaho na bilang gwardiya. Ako naman, tumigil na rin kasi wala kaming pera eh. Medyo mahirap yung buhay mo, ah. Naku, sinabi mo pa. Kaya nga, eto, nagtsatsaga bilang DH dito para pera kami. Kaso ang problema naman, hindi ko magawa yung mga gusto ko. Nag-aaway na nga kami ng asawa ko dahil palaging kulang yung pinapadala ko eh. Hindi ko naman kasi maiwasan na wag gumastos para sa sarili ko. Okay, sige, ganito ha. Ganito na lang. Kapag nagkulang ka, lumapit ka lang sa akin. Tutulungan kita. Naku, ano ka ba? Wag na, no? Wala ka namang responsibilidad sa akin para gawin mo yun. Okay lang, Lenny. Tsaka, total naman, magkaibigan tayong dalawa, di ba? Alam mo naman na hindi kita matitiis. Sus! Ikaw ha? Pero, seryoso, hindi ko alam kung bakit ang bait-bait mo sa akin. I mean, bakit nga ba? Ewan ko. Siguro dahil sa gusto ko yung personality mo. Masayahin ka, tapos ang sarap mong kasama. Ganun. Hindi ko nga alam kung bakit kinakausap mo pa rin ako eh. Eh, isa lang naman akong katulong. Oy. Huwag mong sasabihin yan, ha? Saludo ko sa mga taong tulad mo na nagtitiis dito sa ibang bansa para lang magkaroon ng pera. Para mabuhay ang pamilya nila. Alam mo kung papipiliin ako ng babaeng mamahalin? Gusto ko yung katulad mo. Talaga? Oo. Kasi sigurado ko na magiging mabait at responsable kang ina. Sayang nga lang kasi may mahal ka ng iba. May sinasabi ka? Wala. Kala ko may sinasabi ka pa eh. Romel! Pasensya ka na, ngayon lang ako ah. Dami pa kasing pinagawa sa akin kanina bago ko nakaalis eh. Okay lang. At least nagkaroon ako ng oras para mag-practice. Practice? Practice ng ano? Wala. Ay nako, Romel. Palagi ka nalang ganyan. Kapag may hindi ako naiintindihan, hindi mo na pinapaliwanag sa akin. Sabi mo kanina sa text, may sasabihin ka. Kaya ano ba yun? Ano kasi, Lenny? Okay ka lang ba? May gusto ko sabihin sa'yo. Oo nga, ano nga yun? Kanina pa ako naghihintay dito na sasabihin mo. Kaya sige na, sabihin mo na, hindi ako magagalit. Talaga? Talaga. Kailan ba ako nagalit sa'yo? Kaya sige na, sabihin mo na. Hindi ka magagalit sa akin kahit pa sabihin kong mahal kita? Ha? Mahal mo ko? Tama. Mahal kita. Romel, may pamilya na ako. Alam ko. Alam kong mali. Mali na maramdaman ko to sa'yo, pero Lenny, hindi ko na talaga kaya eh. Habang mas nagkakalapit tayong dalawa, mas lalong nahuhulog yung loob ko sa'yo eh. Ewan ko ba? Ngayon ko lang naman kasi ito naramdaman eh. Lenny. Okay, sorry. Alam kong galit ka sa akin ngayon dahil sa sinabi ko. Okay, sige, huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak guluhin yung buhay mo eh.
Sabi mo? Ang sabi ko, kahit na alam kong mali, hindi ko rin napigilan ang sarili kong mahalin ka. Sa'yo ko lang kasi naramdaman yung maging masaya eh. Nakapagkasama kita, kumagaan ang lahat. Akala ko noon, kay Raul ko lang mararanasan yun, pero hindi pala. Sa hinaba-haba ng panahon, sa'yo ko pala yun nakikita. Ako rin, Lenny. Tatanggapin ko ang lahat ng meron ka. Huwag ka lang mawala sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Romel. Bakit ngayon ka lang dumating? Popoy at Jasmine, hindi ko napigilan ang sarili kong mapamahal kay Romel. Siya kasi ang pumuno sa lahat ng pagkukulang sa akin ni Raul. Simula sa pagiging may kaya sa buhay hanggang sa pagiging mapagmahal na boyfriend. Palihim naming tinago ang relasyon naming yun ni Romel at walang kaalam-alam si Raul na nakahanap na ako ng ibang mamahalin. Habang abala ako sa relasyon namin ni Romel, unti-unti nakalimutan ko na rin na may pamilya ako. Dear MOR, pagkakamali. Ouchie. Ouch. Daming mga nasaktan. Ouch mo dyan. Daming mga tinamaan, Asmin. Tinamaan? Sino nga tinamaan? Marami, Tingin mo? marami. Mga... Sa dami ng mga hindi ko sinasabing lahat ha. Marami. Maraming mga OFW stories na Correct. ganyan na nagiging ending. Actually. Ano ba nangyari sa'yo, Lenny? Si Ate Lenny, no? Kumbaga parang nalunod sa isang naalala ko yan. Yung Nalunod chika sa mong isang yan. basong tubig. Nalunod sa isang basong tubig. Nakahawak lang ng kaunti, akala milyon na. Pero hindi, alam mo, Popoy, I'm trying to understand her. Sinusubukan ko siyang intindihin. Kasi for someone na talagang sobrang nagipit ka all your life, tapos sobrang, yung mga na-deprive ka sa mga luho, para sa akin natural lang at first na ikaw Pagbigyan mo yung sarili mo. Correct, na magwaldas ka at first. So, parang tayo, like ako, di ba, nung bagong graduate ako, unang sweldo ko talagang, ang binili ko talaga yung Magic Sing. Ayun talaga, dahil sabi ko nga, mahilig ako kumanta. Tapos bumili talaga ako ng para pang sa sarili ko. Maiintindihan mo Mm. Si Ate Lenny, kung sa una ganon, sabi natin, first few months ng kanyang pagstay sa Singapore, sa sweldo niya, paambunan naman niya ang kanyang sarili niya. Kasi ano yan di ba? Parang, Hindi naman din kasi masama, Hasmin. Parang ano mo yan, parang magsisilbing drive mo rin yan para lalo ka makapagtrabaho na maayos. you are rewarding yourself. Yes, it's diba? okay to reward yourself. Correct. Pero Once kapag in a while, diba? pagka sinabi mo kasing luho, ibig sabihin nun, sumusobra na. Diba? Pero kapag sinabi mo, unnecessary. pagka nabibili ko yung mga gusto ko, salamat. Pero kapag nabibili ko yung mga luho ko, ibig sabihin, meron ka na nun, pero bumuli ka pa ulit na wala nang karason-rason, wala nang kadahi-dahilan dahil na lang sa gusto mo lang, hindi mo naman kailangan. Actually, ito Popoy, pinapaintindi ko lang, naiintindihan ko yung mga nararamdaman mga OFW. Siyempre, pag nandun ka na nga sa ibang bansa, di ba, kumbaga, mas malaki ang halaga ng pera kaysa dito sa Pilipinas. Di ba, kaya nabibili niyo yung mga gusto niyo, kaya naiintindihan namin. Kumbaga, parang yun nga, sabi ko, once in a while, pinaghirapan nyo naman yan, kayo ang nagpapakatulong dyan, kayo nagpapaalila dyan, i-reward nyo naman ang mga sarili niyo. Ngunit Hindi masama yun. Correct. Ngunit dapat subalit. Bumalik tayo dun sa, actually, ang nagustuhan ko yung sinabi ng kaibigan ni Lenny. Di ba? Kahit na nagwawaldas ka ng pera, gumagastos ka sa mga gusto mo, alalahanin mo. Ano ba ang pinunta mo dito sa Singapore? Ano bang rason? Correct. Bakit ka You nandito? always go back to your goal. Ayan ang sinasabi ko, di ba? Kapag like, halimbawa, kayo sa ibang bansa, mga OFW natin, kayo ay natitempt gumawa ng hindi maganda sa inyong, na alam nyo mahasaktan ng pamilya ninyo o ang asawa ninyo, or yun nga, yung gagastos kayo ng mag-overspend kayo, you always go back to your goal. Bumalik kayo, tanongin nyo lagi sarili nyo, bakit ako nandito? Para saan? At nandito ako sa Singapore, di ba? Ayan, at hindi lang naman sa bansang Singapore, kahit sa ibang mga bansa. Ayan, correct. oo, kailangan na ganon. Yung iba, no, talagang talented, talagang nagtitiis. Kayang-kaya totoo yan. nilang panindigan kung bakit sila nangingibang bansa. Alam mo, may ibang mga OFWs pa nga, Popoy, na totoo yan yung tinitiis yung gutom nila. Diba kasi may, sa Hong Kong na lang, kasi marami akong yung mga... cost of living doon, Marami yung mga mahal friendships. din eh. Maraming OFW sa Hong Kong, actually.
Diba? Nandyan talaga maraming... Mga sangkailokanuhan. Correct, totoo. Correct, malaking check. May mga amo sila na mababait. Maka-jackpot ka talaga ng amo mong mabait. Bibilihan ka pa ng mga damit, kung anik-anik. Alam mo yung mga binibigay sa kanila like mga bonus, pambili ng shampoo, pambili ng mga pang-hygiene nila, tinatabi na lang nila. Yan. Diba? Imbis na ibili nila ng mga sa katawan nila, pangangailangan nila, ipapadala na lang sa Pilipinas. Magkano na ba Hong Kong dollars ngayon? Hindi ko lang 6 pesos? 8 pesos? Yata, 6 to 7, ganyan. Mga ganyan. Ano? Pero, ngunit datapot subalit, meron din talaga, Popoy, ako talagang na-witness ko to, meron din nga talagang may pamilya ka dito sa Pilipinas. Pag kita mo dito, syempre, losyang na losyang. Ilang taon pa lang, sabi mo, 25, 26, apat na yung anak. Pagdating ng Hong Kong, naloka ako sa Facebook. Pak! Naka-Louis Vuitton. Uy! Maski alam naman natin hindi original, diba? Charing keme. Talagang nakakapag-reband na. Parang bumuhay dalaga na. Pero yung mga pamilya na iwan dito, yun nga ang nangyayari, no? Napapabayaan. Correct. At yun pa ang pangit, Popoy, diba? Na like sa bagong teknolohiya ngayon, 'di ba? Nga lahat-lahat na ipo-post mo na nga sa Facebook, sa social media, nakakalungkot lang isipin na yung pamilya mo sa Pilipinas nagdarahop. Yun nga, katulad kanina. Hindi makapag-post sa Facebook correct. dahil walang bagong shorts. Correct. Walang bagong t-shirt. At saka hindi makapag-post sa Facebook, walang cellphone, 'di ba? Cellphone. Pero siya, di ba, kung makapag-flaunt sa Facebook, para di ba, laging nasa galaan, nakahawak ng mga kung ano-ano mga halaman, di niya alam, nakakalason yung halaman na pinagpapicturean niya, yung mga ganyan. Ayun, nagpapapicture sa mga likod ng ng mga malalaking building, nagbabarbar. Pero yung pamilya niya sa Pilipinas, hindi iniisip na itong asawa ko, hanggang ngayon 3210 pa rin ang cellphone. Yung iba nagtutour pa. Yung iba nakukuha pa mag-tour. Nakukuha pang mag-tour. Samantalang, iba lang naman yung angulo. Charing. Nagtutour pa sa ibang bansa, yung mga nangingibang bansa, ha? Kasi mayayaya ng mga barkada, pumapayag, sumasama doon. Samantalang yung pamilya na nandito, ni walang pamasahe, papuntang Cubao. Di ba? Diba sila nga? nag-tour na, yung pamilya, ano ba yan? Correct, malaking check, di ba? At doon naman sa parte, Popoy, pumunta tayo sa parte na, eto nga na humaling siya kay Kuya Raul na isang chef. Ayan na ang sinasabi natin. Ay, chef ka talaga, chef! Napaka-chef mo. Charing keme, pag pumupunta sa ibang bansa, nakakalimutan na yung mga, bukod sa obligasyon, nakakalimutan na sila, may asawa Bumubuhay single kasi daw nakarehistro naman yung marriage contract dito sa Pilipinas, hindi naman daw sa ibang bansa. Yan nga ang sinasabi ko, sa mga ganyang pagkakataon, mga kapamilya, dapat matuto na kayong umiwas. Dahil alam mo, ang temptation dyan sa ibang bansa, hindi lang yung sa mga mabibili, hindi lang sa mga masya-shopping, pero doon din sa mga makikilala. Correct, sa mga makikilala ninyo. Lagi naman nandun lalaki o babae ba yan. Lalo na mas mataas yan. ang temptation sa malakas ang temptation sa ibang bansa kasi malayo ka nga. Malayo ka, bibihira yung mga nakakakilala sa iyo. At hindi lang yun, syempre yung pangungulila, i-add mo pa yung pangungulila na yan. Na yun nga, ang naging dahilan ni Ate Lenny kung bakit napamahal siya kay Raul kasi nga nangulila daw siya. Diba? Kaya naman yung pangungulila, ayan na nga, alila na nga, nangulila pa. Pero hindi, nakakainis lang, nakakalungkot din lang, di ba? At porke mayaman si Kuya Raul. Ayan, mas na-inlove ka na, feeling mo naka-jackpot ka na dyan sa lalaki. Oo, hindi lang naman dahil sa naihiraman niya ng kwarta. Siguro nakikita ko dito. Si Raul naman din kasi, nakikita ko kasi dito, Hasmina, bukod dun sa paghiram, kumbaga, kung silang dalawang magsasama, yung ipoprovide niyang pera, yung pera niya lang. Hindi kukuhanan ni Raul. Hindi katulad ni Romel. Correct. Na meron ka pananagutan kay Romel at sa mga chikiting patrol. Correct. Pero nakakaawa dito, okay, sige, na fall out of love ka sa asawa mo, sige na, okay lang Pwedeng mangyari, kaso may mga bata na May mga bata nang involved na ang hirap-hirap naman na sila nga yung dahilan mo, ba't ka nang ibang bansa, tapos ngayon pati sila, di ba, nakalimutan mo na. At saka naiintindihan ko si Kuya Raul kung bakit pinauuwi niya, kasi ganoon din Romel. Ay, si Kuya Romel. Hindi. Ay, sino ba? Sabi ko si Raul. Si Raul yun na dito sa Pilipinas. Pag-ibayin kasi ng dapat to. Ayun
yun nga, kaya naiintindihan ko rin naman si Raul, di ba? Ba't niya pinauwi? Kasi ganoon din naman di ba? Nandiyan ka sa ibang bansa, kulang na rin naman yung binibigay mo, hindi nagkakasya. Dito ko na lang sa Pilipinas, at least, di ba? Naalagaan mo pa, nababantayan mo pa yung mga bata. Hindi nga, ganun nga. May magandang babae nakasilip sa'yo, Popoy. Kasama niyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Goa Popoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio For life. Dear MOR, Popoy at Hasmin, naging masaya ako sa buhay ko sa Singapore. Dumating na nga ako sa puntong parang ayaw ko nang umuwi ng Pilipinas. Alam ko kasi na kapag umuwi ako, haharapin ko ang kaliwat kanang mga problema na gustong gusto ko nang iwasan. Welcome to my apartment. Wow! Ang ganda naman pala na apartment mo. Siyempre, resulta ng paghihirap ko. At ituring mo na rin sa'yo to. Ha? Sa akin? Paano naman naging atin Sa'yo lang naman to. Ano ba naman, babe? Ngayong girlfriend na kita, kung ano yung pagmamayari ko, pagmamayari mo na rin. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi pa naman tayo mag-asawa. Kahit na, parte ka na ng buhay ko. Tsaka, hindi rin naman magtatagal, di ba? May asawa din kita. May asawa na ako, di ba? Paano naman mangyayari yun? Oo nga pala. Huwag mo nang isipin yun. Kasi, hindi mo naman yun problema Ako lang ang dapat na nag-iisip nun. Mahal mo pa ba siya? Nagsiselos ka ba? Siyempre, oo. Asawa mo yun Malamang siyang pipiliin mo kasi siya ang asawa mo. Ay, nako. Alam mo, may pamilya man ako ngayon, hindi naman ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Sasama ba ako sa'yo dito kung hindi kita mahal? Iiwan ko ba ang trabaho ko kung ayaw kita makasama, ha? Alam mo na ngayon, ikaw na ang nagpapasaya sa akin. Na ikaw ang mahal ko. Paano kung malaman to ng asawa mo? Anong gagawin mo? Di ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sasabihin ko sa kanya na yung mga bata na lang yung nag-uugnay sa aming dalawa. Hindi naman kasi maganda kung pipilitin ko yung sarili kong bumalik sa kanya para lang sa mga anak namin, di ba? Pero, hindi ko na talaga siya mahal Sigurado ka na kahit na anong mangyari, hindi mo ko iiwan? Oo naman. Mahal na mahal kita. anong sinabi mo? Nagsasama na kayo ngayon ni Romel? Oo. Pero alam mo ba, sobrang sweet niyang boyfriend. Pakiramdam ko nga talaga prinsesa ako Kasi ngayon ko lang nararanasan yung ako yung pinagsisilbihan. Kada umaga, makikita ko na lang may pagkain na sa lamesa. Tapos may love letter pa. Ay, sweet, diba? Ang swerte ko talaga kay Romel. Nahihibang ka na ba? At bakit naman? Baka lang kasi nakakalimutan mong may asawa't anak kang iniwan sa Pilipinas. At ipapaalala ko rin sa'yo na kaya ka nandito sa Singapore para bigyan sila ng magandang buhay. Pero ano yung pinagkagagawa mo? Okay, alam kong hindi mo ako maintindihan. Pero, mahal na mahal ko talaga si Romel Sa kanya ko lang naramdaman yung ganitong saya at yung pagmamahal na hindi kaya ibigay sa akin ni Raul. At ito pa mas nakikita ko na magiging maganda ang buhay ko kay Romel. Anong ibig mong sabihin ngayon? Minahal mo lang si Romel dahil lang sa may pera siya kaysa kay Raul? Hoy, hindi ganun. Alam kong mas kaya kong buhayin ni Romel. Mas may tiyaga sa buhay, hindi katulad ni Raul na halos 10 taon na kami mag-asawa. Pero hayun pa rin siya. Nagtsatsaga sa kakarampot niyang sweldo. Hindi yan sapat na dahilan para lokohin mo ang asawa mo. Mag-asawa na nga kayo, di ba? Kung ano man ang pagkukulang ng isa, tulungan mo. Hindi yung maghahanap ka ng iba. Alam mo, kaya mo lang nasasabi yan kasi hindi mo ako naiintindihan. Talagang hindi ko maiintindihan yan. Sige nga, tatanungin kita. Kailan ang huli mong tawag sa kanila? Di ba matagal na? Nagpapadala ka pa ba? Hindi na. Nakalimutan mo ng responsibilidad mo dahil kay Romel. Anong gusto mong gawin ko? Hiwalayan siya, ganun ba? Kapag ba sinabi ko, gagawin mo? Hindi naman
Desisyon mo yan, Lenny. At sasabihin ko sa'yo na mali ang desisyon mo ngayon. Sana magising ka na bago pa mahuli ang lahat. Oo. Alam kong maling mahalin si Romel. Pero wala na akong magagawa eh. Siya na ngayon ang buhay ko. Siya na yung mahal ko. Eh hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin. Popoy at Jasmine, pinili ko ang buhay kasama si Romel dahil alam kong hindi niya ako pababayaan. Umabot pa ng ilang taon at tuluyan ko nang nakalimutan ang responsibilidad ko bilang asawa at ina. Kung dati nagagawa ko pang magpadala kahit kaunti, ay dumating yung oras na ni tawag o sulat ay wala na ako na ibibigay. Parang tinalikuran ko ang pamilya ko kapalit ang pagiging masaya ko sa piling ni Ronel. Lumipas ang 15 taon, nagkaroon na kami ng anak at masaya pa rin kaming nagsasama. At sa pamilyang naiwan ko sa Pilipinas, ni isang balita ay wala na akong narinig. Akala ko tuluyan na akong magiging masaya, pero hindi pa pala. Parang may kulang, parang may hinahanap pa ako. Hanggang isang araw, naisipan kong kamustahin ang mga anak ko, kaya naman nagdesisyon akong umuwi na ng Pilipinas. Pinayagan ako ni Romel na umuwi muna saglit. Nakaramdam ako ng excitement dahil pagkalipas ng maraming taon, muli kong makikita ang mga anak ko. Raul, si Lenny to. Pakibukas nga ng pinto. Ano pong kailangan nila? Taya? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Taya, anak. Mayakap nga. Si mama mo to. Ang mama mo to. Anak, miss na kita, anak. Bitawan niyo nga po ako. Anak, ang kapatid mo nasan? Matagal ko na kayong gusto makita, anak. Lenny? Raul. Anong ginagawa mo dito? Di umuwi na ako galing Singapore. Dinalaw ko kayo ng mga anak natin. Aba, himala, naalala mo kami. Siyempre naman, pamilya ko kayo eh. Anong nangyari dito? Bakit ang gulo? Raul, ano man nangyari dito? Parang 10 tao nakatira dito sa bahay na to at daming kalat 10 nga. Dito nakatira ang mga pamilya ng anak mo. Nang ibang bansa ka lang, nakalimot ka na. Paano kung hindi mangingibang bansa? Halos wala kang ang plano para sa amin ng mga anak mo. Alam mo kung nagawa ko man na lumayo sa inyo, kasalanan mo yon. At sa kabila ng mga pagkukulang mo, hindi mo rin ako masisisi kung naghanap ako ng iba. Sinabi mo may iba ka na? Sinasabi ko na nga pa eh. Oo. May kinakasama na ako ngayon sa ibang bansa. Kapal din talaga ng mukha mo para gawin yan. Akala ko ba gagawin mo lahat para sa mga anak mo? Alam mo, Lenny, maintindihan ko kung ako lang ang pinagpalit mo eh. Matatanggap ko yun. Pero pati yung mga anak mo, tinalikuran mo. Ano ba namang klaseng ina ka? O tapos ano, iiyak-iyak ka ngayon? Bakit ka pa umuwi? Ha? Bakit hindi mo na lang tinuloy-tuloy yung pag-iwan mo sa amin para ipagpalit sa ibang lalaki? Dahil gusto ko. Dahil gusto ko pa rin buuin ulit ang pamilya natin. Buuin? Wala ka nang mabubuo dahil sirang-sira na. Kung ano man yung nangyari sa pamilya natin, kasalanan mo yun. Popoy at Jasmine, nanlumo ako nang makita ang kalagayan ng 2 kong anak. Mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral at mga nag-asawa ng maaga. Wala na akong ibang masisi kundi ang sarili ko. Pinabayaan ko sila at pakiramdam ko, huli na para maitama ko ang lahat ng pagkukulang ko sa kanila. Anong ginagawa mo? Ako na dyan. Baka masabihan mo pa kaming kinakawawa ka. Hindi na, anak. Okay lang ako, saka patapos na rin naman ako dito eh. Sige, ikaw ang bahala. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Hindi lang kasi ako makapaniwala na malaki ka na. Ilang taon ka na nga ulit, anak? 20 ho. Hindi ko man lang nasubaybayan ang pagdadalaga mo. Sayang. Pero natutuwa ako dahil kasama na kita ngayon. Kailan ka mababalik sa Singapore? Matatagalan pa, anak. Kailan nga? Siguro sa susunod na buwan, pero babalik ako ulit dito. Papakilala ko sa'yo si Romel at yung kapatid mo doon. Sigurado ako makakasundo niyo sila.
Wow ang lakas din ng loob mo magbalak na dalhin dito ang pamilyang pinagpalit mo sa amin. Alam mo, mas maganda kung wag ka nang bumalik eh. Wala namang may gusto sa'yong nandito ka eh. Anak, gusto kong bumawi sa inyo ni Nathan. Dahil maraming taon din ang nasayang. Nasayang dahil tinalikuran mo kami. Naaalala ko pa nga eh. Panay ang abang ko sa pinto kasi palagi mo sa aking sinasabi, uuwi ka na. Hintayin kita. Pero wala. Ni anino mo, hindi ko man lang nakita. Anak, alam ko malaki ang galit mo sa akin. Anak, patawarin mo sana ako kung naging mahina man ako. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Bigyan mo lang sana ako ng pagkakataon na maayos lahat ng pagkakamali ko. At pinapangako ko, anak, hindi na ako ulit mawawala. Hindi na. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Hindi na. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na maaayos ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo. Kasi kung meron man, wala pa rin namang magbabago eh. Sira na ang buhay namin. Sira na ang buhay ko. Wala ka kasing kwentang ina. Kaya baka nakakalimutan mo nanay mo pa rin ako, ha? Kahit kailan, hindi ko nakalimutan yun. Pero ikaw, kinalimutan mo ang pagiging ina mo sa amin. Ipinagpalit mo kami sa iba para saan, ha? Para saan? Para sa pera, di ba? Para makatakas ka sa lahat ng responsibilidad mo sa amin. Hindi yan totoo. Hindi totoo? Kung hindi totoo, nasan ka sa loob ng 15 taon? Ni sulat o tawag? Wala kaming natanggap sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano kami nag-aalala sa'yo, kasi naisip ni Papa, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Hanggang sa sinabi na lang ni Tita Mariel na may pamilya ka ng iba sa Singapore. Alam mo kung gaano kasakit yun sa isang anak, ha? Yung iwan ka ng nanay mo nang walang dahilan. Alam mo ba yon? Anak, patawarin mo ako. Kamali ako. Naging mahina ako sa nararamdaman ko. At isang malaking pagkakamali na tinalikuran ko na lang kayo basta-basta. Pero anak, kahit ganun yung nangyari, hindi na mawasan ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi. Kaya nga nandito ako. Bumalik ako para sa inyo. Dahil gusto kong bumawi sa lahat-lahat ng pagkukulang ko. Kung kailan huli na ang lahat? Kung kailan wala na kaming nararamdamang pagmamahal para sa'yo? Huwag na! Hindi ka namin kailangan dito! Anak, patawarin niyo ako. Anak. Popoy at Hasmin, kahit anong iyak at pagmamakaawa ang ginawa ko, ay hindi nila ako nagawang patawarin. Nakikita ko sa mga mata ng mga anak ko ang galit at hinanakit nila sa akin. Punong-puno ako ng pagsisisi na kung sana ay naging mabuting ina ako sa kanila. E di sana, hindi ito nangyari. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko at hindi ko alam kung paano ko itatama ang lahat ng iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ako pinapatawad. Patuloy pa rin akong bumabawi sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanila. Pagbibigay ng mga sustento at nagpapasalamat na lang ako dahil nasa tabi ko si Romel na malawak ang pangunawa. Nagdesisyon na rin kami ni Raul na maghiwalay dahil wala na rin namang pupuntahan ng relasyon namin. Para sa mga anak ko, alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Pero kahit ganun pa man, sana mabigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon para maitama ang lahat. Na sana dumating ang araw na magawa ninyo akong mapatawad. Popoy at Hasmin, dito ko natatapusin ang liham ko. Sana ay isa ang kwento ko sa mga mapili niyong mabigyan ng buhay at maibahagi sa inyong mga avid listeners. Thank you so much. And may God bless you. Lubos na nagpapasalamat, Lenny.
Dear MOR, pagkakamali. Talaga naman lahat ay may kapalit. Sabi nga, 'di ba? May pinili ka dati, ngayon endure the pain. Ang tawag dyan, gaba-gaba, karma-karma, ganun, karma-kamilyon. Yan, ginawa kasi ni Lenny na komplikado mga sitwasyon noon. Well, hindi na natin siya masisisi. Masaya naman siya doon sa choice na ginawa niya. Nga lang yung pagpapabaya for 15 years doon sa mga anak niya. Bakit Masyado kung sino mahaba pa yung yan. nagpabaya, yung ang ending, happy ending pa siya sa buhay niya, no? Nakakaloka. Pero alam mo, naniniwala naman ako na para sa isang ina, no? Yan ang isa sa pinakamasakit na mararamdaman ng isang ina na kapag napariwara ang kanyang mga anak. Diba ako, hindi ako natutuwa na pariwara ang mga anak niya, ha? Pero para sa akin, natutuwa na rin ako na yan ang nararamdaman mo ngayon, Ate Lenny. Diba? Actually, nakakainis nga, Popoy, na yun nga, di ba sabi ni Raul, nabuhay ka pa, bumalik ka pa. Di ba actually hindi ko rin alam saan ba nanggaling yung kapal ng mukha mo, ate, na harapin pa ulit yung pamilya mo. At ano yung sinasabi mong feeling mo? Ayong ansiya sa inyo na nga ni Romel, pero feeling mo may kulang pa din. Bakit ngayon mo lang naramdaman yan, di ba? Kasi guilty ka dahil alam mong may mayroon kang atrasong ginawa. And yun nga ako hindi ko lang ma-imagine, Popoy. Anong klase kang nanay na hinayaan mo for the longest time, wala kang communication sa pamilya mo. Na naintindihan ko din naman yung sinabi ni Raul na sabi niya, okay lang kung sa akin ka, kung itinakwil mo ko, okay lang kung yan, tinalikuran mo ko. Pero pati ba naman mga anak natin, tatalikuran mo? How selfish of a mother could you be, di ba? Na ganyan ang ginawa mo sa mga anak mo. Yeah, hindi ko rin malaman yung rason ni Lenny. That is so selfish. Napaka-selfish nga, Popoy, na sinabi niya gusto na lang yan takasan yung mga responsibilidad niya. Tapos ngayon, babalik-balik ka sa pamilya mo at ang kapal ng mukha mong sisihin pa yung asawa mo, Ba't hindi nakapagtapos? Ba't pinabayaan mong nagkaganito ang ate, buhay isa lang nila? talaga masabi ko, ang kapal ng mukha mo. Sorry, diba? pero Pasalamat ganun ka At eto pa alam mo, kung tutuusin, mabait pa rin yung asawa mong si Raul. Diba? Unang-una sa lahat. Diba? Actually, ito hindi ko na maintindihan kay Raul Una-una sa lahat, pwede naman niyang habulin yun sa ibang bansa. Pwede siyang magreklamo sa POEA. Sa OWA. Diba? Inabandona ka ng asawa mo. Asawa mo yan na legal. Nagpakasal kayo. Diba? Pwede mong gawin yan na hindi siya nagpakita sa'yo ng ilang taon. Pwede kang mag-demand ng suporta. Pangalawa, diba, tinanggap mo pa. Actually, ang bait pa nga ni Raul nun diba, na tinanggap pa sa pamamahay, hinayaang makabawi sa mga anak. Diba? Kaya, yun din yung nakikita ko dun sa istorya, Popoy. Parang, si Raul, nainis din ako kay Raul, ba't hindi mo pinaglaban? Well, hindi nga kasi hindi niya alam kung saan pupunta siguro, no? Ayan, at kung ano ang tamang gawin dahil nga hindi nga nakapagtapos sa pag-aaral din itong si Raul. At sa tingin ko si naman for Raulo 15 years, marami na ring Hasmin, marami na siyang nasanay na siya nawala naman sa buhay niya itong si Lenny. Kaya at saka mahirap para saan talaga. pa? Tsaka siguro, Popoy, talagang ganun lang talaga. Mahirap hanapin ang nagtatago. Diba? Yung ayaw umiiwas. magpakita. Ayaw magpakita, yung umiiwas. Mahirap talagang hanapin, mapagtanto yung mga ganyang taong Kaya hanapin man ni Raul yan, wala naman, di naman niya makikita. Ayaw pa magpakita sa kanya sa kanila Kaya alam mo, ikaw, Ate Lenny, yung pinagdadaanan mo ngayon, I'm sorry I hate to say this, but you deserve it. Diba? Huwag kang, kumbaga, asking for forgiveness is too much. Para sa akin, kung ako yung anak mo, siguro, sasabihin ko na, sorry ha, pero siguro sasabihin ko sa'yo, na yun kapal naman ang mukha mo. Buti nga kung tatawagin pa kitang nanay. Pinabayaan mo ko, di ba? Oo, merong responsibilidad si Raul. May responsibilidad ng asawa mo. Pero ikaw, ate, inabandona mo di ba? Inabandona mo totally, tinalikuran mo totally yung mga anak mo. Hindi mo lang pinabayaan, tinalikuran mo pa. Parang, nagkaroon ka, kumbaga kung ako anak, parang namatayan ako ng nanay sa ginawa mo. Ayan, tapos dun nga sa mga paraan ng pagbawi nga nitong si Lenny, nagbibigay na siya ngayon ng sustento. Correct. That may never be enough na for now. O sige, sustento, sige, may mga apo ka na rin Di ba? May mga apo ka na, sige, kailangan na nila yan. Pero more than the money, kailangan nila ng mommy. Hindi at alalahanin talaga ng mo, ilang taon na yung mga anak mo, 20 years old, hindi mo na mauuto yung mga yan. Hindi mo na yung madadala sa pasapatos lang, pabagbag,
padala mo ng pabango or whatsoever. Siguro it will Hindi take na. time, Hasmin. Talagang panahon ang makakapagsabi kung sakali mapapatawad kanila. Kaya for now, ipagpatuloy mo lang kung ano yung sa tingin mong tama na ginagawa mo, ha, yung tama na. Ayan, at well, tingnan natin kung sila naman yung magsasabi niya kahit hindi mo hingin sa kanila yung pagpapatawad, ibibigay naman sa yan if they think and if they feel na you deserve to be forgiven na. Tsaka buti sana kung nag-iwan ka ng mga memories na maiisip nila, ay Wala, nanay ko pa rin to. bata eh. Bata mo silang iniwan, Mga di ba? picture lang hindi nga Correct. rin ano yun eh. Pero para sa akin yun nga, sabihin ko, suffer the consequences of what you've done. Yan lang masasabi ko, ate. Wala akong ibang pwedeng sabihin sa'yo na maganda, pasensya na ha. Pero, you suffer the consequences ng mga pagbababaya mo sa anak mo at pagtalikod mo sa mga anak mo. Yan. At kung meron man maganda kaming masasabi, yung ipagpatuloy mo na lang kung ano yung sa tingin mong makakabuti na ginagawa mo sa ngayon. But don't expect too much. Ayan na magbabalik agad yung pagmamahal nila sa'yo o kahit yung respeto, di ba? Hindi ka nga nila marespeto dahil hindi nila alam kung paano respetuhin ang isang ina na hindi naman nila nakita for 15 years. Kaya naman pagpatuloy mo na lang yan. Ang maganda lang na magsasabi ko sa iyo na-realize mo na may mga pagkakamali ka noon at ni-recognize mo rin na bumabawi ka na sa ngayon. Tsaka alam mo, ang realization din sa storyang to, Popoy, no? Saan ka man makarating, sa saang bansa ka man makarating, Saudi, Japan o Hong Kong, babalik ka rin. Okay? Babalik ka rin. Sa Nagmayag kamat na awan, agsubli kamat laang. Kay tagal mo mang nawala. Nagbayag kamat na awan, agsubli kamat laang. Bumalik ka pa. Agsubli. Bumalik ka pa. Saudi, Japan o Hong Kong. Babalik ka rin. Charing Kenneth. Babalik ka rin. Babalik ka rin. Sabi ni Jolina Sagario, mabuti yan sa'yo, isumbat sa'yo lahat ng pamilya mo na iniwan mo. Sana nga hindi ka na nila mapatawad. Karmahin ka sana, wala kang kwentang nanay. Nakakagigil ka. Isaksak mo sa baga mo yung mga rubber shoes, yung mga delata, yung mga chocolate Yung mga galing delata mong Singapore. Yan, yung mga tatak na yung mga towel mo may tatak in check. Saksak mo lang sa baga mo, di namin kailangan yan. Kailangan namin ng pera. Charing conscious. Ayan. Pero di nga yung sabi ko kanina, saan mo na kayo makarating mga kapamilya, no? Saang bansa man ang marating ninyo, ano mga kaginhawaan ang makuha ninyo, babalik ka pa rin sa pamilya mo. Yeah, diba? pero bago you will yan, still feel incomplete kapag hindi mo kasama or meron kang kasamaan ng loob with your family. Yun, kaya naman laging isipin kung ano bang rason ng pangingibang bansa mo kapag ka ikaw ay natutukso. Tama, magtrabaho, wag lumande. Charot. Eto na nga ang aming mga hugot lines. Hugot lines, ang mga pagkakamali ay parte na ng buhay natin. Dahil sa mga pagkakamali, tayo'y nagiging mas matalino at mas matatag sa mga susunod na panahon. Kaya huwag susuko sa pagtitiwalang balang araw, maitatama rin ang mga kamaliang nagawa. Eto na pong hugot line ni baby girl. May mga pagkakamali na mahirap itama. May mga pangyayari na hindi na mababago. Minsan akala natin may babalikan pa tayo. Pero kung yung mga taong yun ay napagod na sa dami ng pagkakamali mo, ano pang magagawa ng pagsisisi at pagsusorry mo? Wala na, di ba? hanggang lang. Wala na yung wala na. Yun na yan, ganan. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si baby girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR, sabi nila kapag nahanap mo na ang the one mo o yung taong alam mong hindi ka iiwan, ay wag mo nang pakawalan pa. Alagaan mo siya ng mabuti. Mahalin na parang wala nang bukas. At higit sa lahat, pagkatiwalaan mo ng sobra. Popoy at Hasmin, sa edad kong 27 years old, masasabi kong nahanap ko na ang the one ko. Siya si Ivan. At ako naman si Elaine. We have been together for almost 8 years. At sa loob ng 8 taon na yun,
Naramdaman at nakita ko kung ano ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. We're so in love with each other at marami na nga ang nagsasabi na hindi na raw sila magtataka kung kami rin na magkakatuluyan. Popoy at Hasmin, hindi ako magpapaka-plastic dito. Siyempre, tulad ng ibang mga relasyon ay may mga pagkakataon din na nag-aaway kami ng boyfriend ko. Pero kahit ganun, inaayos namin agad kung anumang problema ang meron kami. Maayos naman ang relasyon namin. Pero dahil sa hindi na kami bumabata, kinailangan na talaga naming mag-ipon for our future. At dahil doon, halos unahin ni Ivan ang trabaho niya kaysa sa akin. Yun ang minsan nagiging dahilan ng pagtatalo namin. But don't get me wrong, Popoy at Hasmin. Gusto ko yung pagiging masipag niya sa trabaho. Kaya lang, paano naman ako? Paano naman ang quality time namin kung parating trabaho na lang ang uunahin niya? Visit na lalaking yun? Kapag talaga nag-ayayin sa akin ulit na lumabas kami, gagawin ko rin to sa kanya. Hi! Uy, naku, sorry Medyo nalita ko ng konti. Ikaw naman kasi. Bigla-bigla kang tatawag, mamadali na akong pumunta dito sa Makati. Taga-North ako Dapat libre mo yung dinner natin ngayon Hay naku, umorder ka ng kahit ano. Visit ako ngayon, kain ako ng marami. Ano ka ba naman? Hayaan mo na lang si Ivan. Pagpasensyahan mo na lang. Alam mo naman ang trabaho ng mga real estate agent, diba? Mga busy talaga ng mga yan. Sus, si Ivan pa. Di ba kulang na lang doon na nga matulog. Nagigets ko naman yun Pero sana naman, kung alam niyang busy pala siya, di dapat hindi na lang niya ako inayang kumain sa labas ngayon. Well, sabagay. Teka, ano bang dinahilan niya sa'yo? Hindi ko naiintindihan kanina tuloy-tuloy kasi yung pagsasalita mo Hindi pala daw niya nasend yung text niya sa akin kaya hindi pala kami tuloy ngayon. Halos 1 oras na ako naghihintay dito Kung hindi ko pa siya pinaulanan ng tawag, hindi ko malalaman na hindi pala siya makakarating. Hayaan mo na lang, girl. Karen naman Paano ko siya hahayaan kung pangalawang beses niya na sa akin to ginagawa? Puro trabaho na lang kasi yung inaasikaso niya Uy, ito naman. Ano ka ba? Ipasalamat ka pa nga, masipag yan si Ivan magtrabaho. Hindi katulad ng ibang lalaki dyan. Nagpapalaki lang ng dyan sa bahay. At walang pang-date sa mga girlfriend nila. Tsaka tingnan mo naman kung i-date ka ng boyfriend mo, sobra-sobra naman, di ba? Nandun na nga ako. Alam ko nagtatrabaho siya ng mabuti, pero yung ganituhin niya ako? Ay, naku talaga. Kung ganyan din naman siya, mas mabuti pang maghiwalay na lang kami. Hindi nga. Kaya mong makipaghiwalay kay Ivan? Sus! Naku girl kilala kita. Nakikita ko sa'yo na kaya mo pang tiisin yung boyfriend mo. Ang haba kaya ng pasensya mo pagdating sa kanya, di ba? Pero kahit gaano kahabang pasensya ko, darating pa rin ako sa puntong mapupuno rin ako. Kapag naubos yung pasensya ko, sorry na lang siya. Alam mo, mag-order na lang kaya tayo. Gutom lang yan. Ano ba? Storbo ka Matutulog na ako, kanina ka patawag ng tawag. 10 beses na kitang tinatawagan at tinitext. Ngayon mo lang ako sinagot. Di at least alam mo yung feeling na hindi sinasagot yung mga tawag at text. Saka teka lang bakit ka naiinis? Di ba dapat ako lang may karapatan na gawin yan? Kasi ako tong hindi mo sinupot kanina sa date natin. I'm sorry, okay? Sinabi ko naman sa'yo yung dahilan ko, di ba? Hindi ko alam na hindi pala nag-send yung mga message ko sa kakamadali ko sa office. Ang bastos ko naman kung magsiselfon ako habang nagkipag-usap sa kliyente namin, di ba? Alam mo, pangalawang beses mo na tong ginagawa sa akin. At yung una, ang sabi mo, naipit ka lang sa meetings mo. Totoo naman Nakita mo kung gaano ako kapagod sa trabaho ko. Okay, sige. Inaamin ko na. Ako talaga may kasalanan dito. Aba, bakit? Hindi ba, Don't tell me may kasalanan ako dito. Wala naman ako sinasabi Sige na. Bibo, sorry na. Promise, babawi ako sa'yo. Pwede ka pa bukas? Ay nako, nakakatroma na yung pag-aaya mo ng date-date na yan Baka paghintayin mo na naman ako ulit. Hindi na talaga. Promise ko yan sa'yo. Babawi talaga ako. Day off ko bukas kaya sigurado makakapag-date talaga tayo. Babe, please. Nahiya mo bumawi sa'yo. Gawin mo, Ivan. Huwag mong daan sa ganyan, no? Sige na, matutulog na ako. Bye. Promise. Promise mo mukha mo. Popoy at Hasmin, palaging ganun na nangyayari sa mga dates namin ni Ivan. Minsan nakaredy na ako tapos bigla siyang tatawag at ika-cancel ang lakad namin. Madalas naman, magkasama nga kami pero nagmamadali naman siyang umuwi dahil may trabaho raw siyang aasikasuhin. Oo, naiintindihan ko na hindi madali ang trabaho niya.
Pero masama ba na manghiram ako kahit isang araw lang ng buong linggo niya? Pakiramdam ko kasi this past few months, second priority na lang niya ako. Popoy at Hasmin, ayoko mag-demand ng oras mula sa kanya. Kaya lang, there's part of me saying na dapat bigyan din ako ni Ivan ng panahon. Nagtataka nga ako dahil dati naman ay hindi siya ganun. Dati kada weekend ay may kasama kami. Araw-araw magka-text, magkatawagan. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano dahil kilala ko si Ivan. Alam kong hindi siya gagawa ng kalokohan at dahil mahal na mahal ko siya, kailangan kong ibigay sa kanya ang buong pagtitiwala ko. Alam mo, masyado kang maarte, no? Babawi na nga sa'yo si Ivan eh. Ang dami mo pang sinasabi. Babawi lang siya kasi may kasalanan siya. Pero kapag wala, halos parang hindi niya ako kilala. Eh kasi nga po, busy. Hindi naman siya ganyan dati. Kapag nga tutunog yung cellphone ko, iniisip ko na siya na yun eh. Alam mo, Elaine, imbis na magtampo ka dyan, bakit kaya hindi mo nalang i-enjoy yung weekend yung dalawa? Doon mo siya kausapin ng masinsinan. Ilabas lahat ng tampo sa kanya. Para namang maiintindihan niya ako. Ay nako, alam mo minsan, iniisip ko na siguro nagsasawa na siya sa akin. Ayan na talaga eh. Alam mo, paranoid ka na. Eh kung ano-ano na yung iniisip mo eh. Alam mo, pwede ba, Elaine? Patawarin mo na lang si Ivan, okay? Sigurado akong hindi niya talaga sinasadya yung ginawa niya sa'yo. Tsaka para sa akin ha? Para sa akin lang, medyo mababaw yung rason para hindi mo siya kausapin ng halos 2 araw. Ay, grabe ka ha. 1 araw at kalahati lang, no? Sinagot ko naman yung tawag niya kahapon para ayain niya ako ngayon. At hindi mababaw yun, ano? Palibhasa kasi, hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Okay, fine. Sige, ikaw na ang bahala. Basta kung ako sa'yo, patawarin mo na lang siya. Bumawi kayo sa isa't isa ngayong weekend. Mag-uusap kayo ng masinsinan. Kasi Elaine, alam mo, lahat naman ng problema, kapag dinaan sa maayos na usapan, matatapos ang problema. Ay nako, bahala na. Sige na, kailangan ko nang tapusin tong pag-iimpake ko. Mamaya-maya susunduin na ako ni Ivan eh. Basta ha, huwag mong idadaan lahat sa pagtataray. Oo na, bye. Okay, bye. Babe, okay ka lang ba dito? Nagustuhan mo ba ang lugar? Oo. Di ba ito yung matagal na natin gustong puntahan na resort? Kaso hindi natin mapunta-puntahan kasi palagi mong kinakancel yung lakad natin. Teka, galit ka pa rin ba sa akin? Kaya nga kita dinala dito para makabawi ako sa'yo eh, tapos tinatarayan mo pa rin ako. Ang dami mo kasing kasalanan sa akin eh. Pinalagpas ko lang. Alam ko naman yun. At ako konsensya talaga ako ng sobra. Hindi ko naman sinasadya, baby. Tawag lang talaga ng trabaho. Yan, isa pa yan. Yan na lang yung palagi mong dinadahilan sa akin. Yung trabaho mo. Alam mo, Ivan, nagigets ko naman na sobrang busy ka talaga. At alam ko rin naman na nag-iipon ka. Pero sana naman bigyan mo ako ng panahon. Binibigyan naman kita ng panahon na. Talaga ha? Kada after 2 weeks na nga lang tayo nakakapagkita eh. At may mga araw ka rin na hindi ka nakakapag-text o nakakatawag sa akin. Akala mo ba hindi ko napapansin na ilang buwan ka ng ganyan? Babe, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. At nagpapasalamat ako kasi mahabang pasensya mo sa akin. Pero babe, pinagbubutihan ko lang ang trabaho ko. Hindi ko naman to ginagawa para lang sa sarili ko eh. Para sa ating dalawa to. Huwag mo akong gamitin na dahilan. Babe, para sa future nating dalawa to. Sa tingin mo ba hanggang ganito lang gusto ko? Siyempre may pangarap din ako para sa atin. Talaga ha? Sige nga, ano yon? Ang maibigay ko sa'yo yung pinapangarap mong kasal. Mabigyan ko na magandang future magiging anak natin. See? May plano ako. Pero siyempre, hindi ko mabibigay sa'yo yun kung magpapapetiks-petiks lang ako ngayon. Sige na nga. Hayaan mo na yun. Nangyari na yun. E di, okay na tayo. Wala nang problema. Wala ka nang tampo sa akin. Basta ipangako mo lang na babawi ka talaga. Naiintindihan naman kita talaga eh. Alam ko na mahalaga sa'yo yung trabaho mo. Pero kaunting oras lang naman yung hinihingi ko sa'yo eh. Yung kahit mag-text ka lang 1 araw. Okay na sa akin yun. Sa 1 linggo lumabas tayo, mag-date, ganun. Ayaw mo nun? Kapag kasama mo ako, hindi mo naiisip yung trabaho mo. Okay, sige. Promise, babawi ako sa'yo at sisimulan ko ngayon. Basta, bati na tayo ah. Oo na. Basta gagawin mo lahat ng sinasabi mo sa akin ngayon ha. Hindi ka nga rito. Alam mo, hindi kita pababayaan kasi ayoko mawala ka sa akin. Ikaw pa, mahal na mahal kita eh. Popoy at Hasmin,
Pagkatapos ng bakasyon naming dalawa ay nagbago ang lahat. Siguro, na-realize niya na mali siya. Actually, mas naging sweet siya sa akin noong mga panahong yun. May isang bagay pa nga siyang nagawa na sobrang hindi ko talaga inaasahan. Popoy at Jasmine, inaya na akong magpakasal ni Ivan. And I said yes. Abot hanggang langit ang saya ko that time. Naisip ko pa nga na siguro sinadya niyang mag-missing in action para hindi ko maisip na magpo-propose siya. Siyempre, sa loob ng 8 taon, ang plastic ko naman kung sasabihin kong never dumaan sa isip ko na sana ay ayain na ako ni Ivan magpakasal. Pero sabi nga nila, expect the unexpected. Ay, siguraduhin mo lang na may... Halika, dali. Pasok. Ay, anong nangyari sa'yo at ganyan kaka-excited? Sorry na-carried away lang kasi ko eh. Hulaan mo kung anong nangyari sa akin kanina lang. Ano? Alam ko na. Nabili mo na yung bag na dati mong gustong bilhin, no? Hindi. Na-promote ka? Hindi rin. Ang hina mo namang manghula eh. Galingan mo. Oo. Ito na. Ano pa kaya? Magbabakasyon ka na sa Korea. Di ba yun yung gusto mong irigalo sa sarili mo ngayong birthday mo? Hindi. Hindi pa ganun kalaki yung ipon ko, no? Sige na, bilisan mo. Hulaan mo na. Ay, ano ba yan? Kung sabihin mo na lang kaya, di ba? Pinapahirapan mo pa ako eh. Ano ba yan? Sige na nga. Huwag kang masyadong magugulat, Bakit nga? Engaged na ako! Teka, ano ka mo? Engaged ka na? Ibig sabihin, ikakasal ka na? Yes! Engaged na ako. Ikakasal na ako, Karen! Ikakasal ka na! Ikakasal na ako! Teka, ha? Hihinga lang ako, Na-excite ka rin, oh! Patingin nga ako ng singsing mo. Ito, Wow, ang ganda naman. Oh, I'm so happy for you, Elaine. Thank you! Oh, alam mo na maid of honor kita. Tutulungan mo ako sa lahat. Bawal ka nang tumanggi. Oo naman, no. Ikaw pa. Alam mo naman na hindi kita matatanggihan dyan eh. Oy, ikwento mo naman kung paano siya nag-propose sa'yo. Sa restaurant. Nagulat nga lang ako, tinext niya ako na magdi-dinner daw kami sa labas. Oh, edi syempre, nag-outfit of the day ka. Kasi inaya ka niya mag-date. Oo naman, no. Ako pa ba? Edi ayun na nga, no. Pagdating namin sa resto, kumain kami, tapos nagkwentuhan ng konti. Tapos, ayun, napansin ko yung usapan namin, napunta na lang sa kasal-kasal. Oh, tapos? Tapos noon, tinanong niya ako na what if daw kung ayain niya ako magpakasal, papayag ba daw ako? Edi syempre, ang sagot ko, oo. Tapos yun na nga, girl. Tapos bigla siyang umalis sa upuan niya, tapos lumuhod. Akala ako nga, nagtatali lang siya ng sintas ng sapatos niya, pero hindi naman. Tapos ayun, nag-propose na siya sa akin. Ay, naku. Alam mo, iyak ako ng iyak noon. Hindi nga ako prepared eh. Tapos hindi waterproof yung mascara ko, kaya nagkalat sa mata ko. Okay lang yan. Nagmukha ka mang pangit. Nasa'yo naman yung singsing. Oo nga eh. Alam mo, ngayon lang talaga ako naging ganito kasaya. Yung hindi mo ma-explain. Basta, ang alam ko, masayang-masaya ako. Hindi ko rin kasi ine-expect na magpo-propose siya eh. Ano ka ba naman? Kung pinaalam niya sa'yo, edi hindi na surprise. Anyway, basta ang mahalaga, masaya ka na. Kapag masaya ka, syempre masaya rin kaming lahat para sa inyo ni Ivan. Ay, akala ko talaga nung una, matatagalan pa siyang ayain ako magpakasal kasi 'di ba, sobrang busy niya sa trabaho. Hindi na nga niya ako mabigyan ng oras eh. Pero alam mo Karen, this past few weeks, nagbago siya. Kapag day off niya, lumalabas na kami. Binibigyan niya na talaga ako ng oras. Sabi niya kasi, hindi na raw siya masyadong busy sa trabaho. Oh, tingnan mo na. Masyado ka lang kasing paranoid eh. Inisipan mo pa na may ibang babae si Ivan. Ayan o, yang singsing ang patunay na ikaw talaga yung mahal ni Ivan. Alam ko naman yun. Pero syempre, 'di ba? Alam mo na, mga babae tayo. Hindi naman talaga maiiwasan na mag-isip tayo ng kung ano-ano. Ay, sinabi ko talaga sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para lang maging mabuting girlfriend and soon to be wife for him.
Mas minahal ko siya ngayon. At alam ko na mas may kaya pa akong ibigay na pagmamahal para sa kanya. Popoy at Jasmine,